Sigit natin taga-subaybay na nagbigay po ng kanyang liham. At nawa po ay maging isang inspirasyon sa ating mga taga-subaybay sa araw nito. Dear Ate Charo, itago mo po ako sa pangalang Creencia Consensya. Naninirahan sa Bagbag, Biglang Awa, Novaliches, Quezon City. Kami po ay 10 magkapatid at mahirap lamang po ang buhay. Kaya mula po dun sa bundok, sa tuktok ng bundok, ako po ay bumaba papuntang Maynila. Upang sa puso ko po, Ate Charo, ay nais ko pong matulungan ang aking mga magulang sa sobrang labis na hirap na aming nararanasan. At ganito ko po isasalaysay, Ate Charo, ang aking buhay. Wow, ganyan pala din sa Manila. Wala kala ko ng mga bahay. Kasi, hindi pala. Ako, mapapagkalata na ako din na siguro, napakayaman ng mga tao ng mga bahay na aray. Ay, samantalang sa amin, mga kugulahan. Miss, sandali lang. Di mo ba napapansin yan? No jaywalking sa area na to. Ay, hindi ko mo napansin na eh. Pasensya na ako kayo. Hindi ko naman alam na dahil parang sa nilinis na nila. Miss, di mo ba nakikita lahat ng mga tao dito? Hindi sila dumadaan dito. Di mo ba nakikita yun ang tamang tawiran sa ilalim na yan? Ay, sila. Kaya naman pala lahat ng tayo doon napos sa may ilalim. Eh. Hindi ko alam na doon na tayo ilalim. Di mo mahalata, miss. Kaya sa susunod, mag-ingat ka ha. Kasi sa ginawa mo yan, pwede kang magmulta ng 100 piso o maglinis ng isang araw. Araw sa pag-pag-pag. Eh, kita niyo naman mo. May nadala pa nga akong bag. Eh, kung na ako nakarating ng Maynila. Sige, miss, pagbibigyan kita ngayon. Pero sa susunod, mag-iingat ka sa dinadaanan mo, ha? Ay, sige. Salamat. Maraming salamat po, ha. Ate Charo, ang hirap po palang bumaba ng Maynila ang daming bawal. Pati palang magtawid ay may multa pa. Kaya Ate Charo, ako po'y nagsikap na maghanap ng matitirahan sa kakarampot na halaga na daladala ko pong baon upang makaraos po hanggang makasahanap ng trabaho. Nakapahanap po ako ng isang munting matutuluyan. Subalit, isang araw, Oh, ano ba? Ano na nangyari? Creencia, Consensya, nasa ka na ba? Ay, ma'am, nandito po ako. Oh, ano na nangyari? Kumusta ka na? Ano, Inay, nakahanap ka na ba ng trabaho? Hindi pa nga po eh. Ito nga, lalakad nga dapat ako ngayon para maghanap ulit ng trabaho. Aba, Inay, bilis-bilisan mo. Abay, lumalakad ang araw. Lalahanin mo, Inay, magkakatapusan na ka. Kailangan ko ng pera. Sa Manila, hindi ka mabubuhay pag wala kang pera, salapi, kwarta. Yan ang kailangan ko pagbit ko pa ng kwintas. Kaya, bilis-bilisan na pag trabaho. Iha, ha? Otherwise, I'm gonna kick it out of the house. Ay, teka muna. Iha, tatandaan mo. Ito ay negosyo ko, hindi ko charity house. Okay? O siya, good luck. Handa-handa ang mga maleta, ha? Siguraduhin ako'y babayaran mo pagbalik ko. Ay siya, sige, good luck. Palayasin ako. Magkano na lang ang aking kwarta? Ay, natawag. Naku, Inay. Hello, Inay. Eh, bakit ko kayo napatawag? Nagkinis ka lang diyan sa atin. Hala? Ay, naku naman, Inay. Huwag naman liang. Ay, sabi niyo na kita, ay susubukan yung gawin lahat ng yung kaya para makapagtapos kami magkakapatid sa pag-aaral. Eh, kaya nga ako kami nagpuntahan ng tumigil sa pag-aaral para sila ay hindi maapektuhan. Ay, Inay naman.
niyo ang ikay nagawa ng paraan. Eh sige ho, kahit mangutang na kayo ng may interest, ayos lang. Pag kami nagtatrabaho, babayaran din natin na agad. Ah, sige Inay, sige ho. At ako'y lalakad pa at ako'y maghahanap po din ng trabaho. Eh, sige Inay. Sige po, okay po, bye-bye. Ano na kaya rin? Wala pa rin akong mahanap ng trabaho. Kalalayasin na ako ng may-ari ng bahay. Eh, tapos, hindi ako paano na kaya yun? Alay, Panginoon, ako'y hindi pala dasal. Ngayon lang ako nagsusunod sa iyo. Sana naman ako iiyak pakinggan. Bigyan niyo na ako ng trabaho. Hirap na ho ako. Ako nga pinipit ko ng aking sarili sa pagkain kasi nga, wala na akong kwarta. Alay, pag kung pinalayas, ang pera ko na lang ang hindi nakasyang pamasahe ko sa amin. Saan ako titira na rin? Ay, go! Okay, tulungan niyo. Hindi ko na alam ang aking galaw eh. Baka yung best na sa trabaho ang pagod ng paketo. Ako yung nagpapalagi na baka kaka-ulcer na. Nakali na pala. Makakain muna bago magpatuloy ka na ng trabaho. Ay, aray, may kainan. Anong pang pinakamuray yung pagkain? Ay, alam mo naman dito higa sa Maynila, basta karne mahal talaga, pati yung mga gulay. Pero yung ano, may specialty kami, yung pansit with noodles siya. Gusto mo? Ayun na lang, pansit. Ayos na yan namin, saka tubig. Pansit with noodles. Hindi mo lang, kumakain naman din dyan. Sige, salamat. Iha, ito ng pagkain mo, enjoy. Ay, maraming salamat po. Ay, hindi, Alam ko, Sara. Salamat. Lola, nagugutom na po ako. Pwede pa tayong kumain. Paano yan? Wala tayong kapera-pera. Pero Lola, sakit na po ang tiyan ko. Wala po ang ating lalakbayin. Sandali makahingi tayo ng tulong. Pwede ko bang makahingi ng tulong? Alay, Lola. Wala akong may bibigay sa inyo na pera ang hinihingi niyo. Pero kung gusto niyo, inyo na lang ang pansit na in-order ko. Sige, inyo na lang. Aray po. Salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Panginoon. Ano naman yun? Papagpapagawa din ang may May sinasabi ka ba? Ay, wala akong mga kailangan niya ng iyong apo at saka ang gutom na gutom at pagod na pagod na kayo. Sige, Salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Panginoon. Aba, yung mga ang newspaper, matignan niya, baka may swerte din niya. Ako nga ang classified ads. Ito ay may, wow, may hiring sa isang company. Mapuntahan nga ito. Baka ito na yung iniintay kong swerte. Alay naman, pagkahaba-haba nung nagpila din ay. Siyak, baka naman ako hindi aabutan na rin. Hapon na. Miss Innocent, ka ba yan? Hoy, kabayan, ikaw pala. Oo. Ganda-ganda mo naman, sexy mo pa eh. Uy, salamat ha. Oo nga pala, kailan ka dumating dito? Ba't nandito ka? Ay, ako mag-iisang buwan na din ay. Kaso nga laang eh. Hanggang ngayon, wala pa rin ang mahal. Dala mo resume mo. Eh, oo, ano nga. Kaya nga. Okay na, ako lang bahala sa'yo. I-recommend na lang kita kay sir para hindi ka na mahirapan. Talaga? Talaga ka ba yan? Sige, Oo, sige. sige. Salamat, Sige, maraming salamat na. Tara muna. Sige, pakita lang muna ka doon. Ate Charo, ako po ay natanggap sa trabaho sa tulong po ng aking
kababayang matagal ko nang hindi nakita at siya pala ay nasa Maynila. Kaya ako po ay pinalad na natanggap sa trabahong iyon. Kaya isang araw, Salamat, sir. May trabaho na ako. Kaso wala ang hindi kasya ang kita ko pa rin eh. Ang kapatid ko pang nag-aaral. Aba, newspaper ako si Bossing. Matignan na. Wow, may hiring sa ibang bansa. Sa Cyprus. Wow! Ang sahod, 18,000. Samantalang yung sahod ko, magkano lang. Ay, malaki lang may tutulong sa aking mga kapatid na rin. Nasa place si Bossing. Huh? Wala siya. Hanip ko na lang. Para bukas, pupuntahan ko ay. Ay, pino. Pagkakalos na siya rin ay. Kukuhanin. Ala. Background music. Ate Charo, pinadahan ko po ang agency na nakita ko sa ads sa ibang bansa. At napakabuti po ng Panginoon. Ako po ay kasama po sa mabilis na kapag-proseso ng papeles at natanggap po ako. Sa ngayon po ay narito na ako at regular na nakakapagpadala para sa aking pamilya. Napakalaking tulong po at tunay na napakabuti ng Diyos sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Sa aking makikipagsapalaran sa ibang bayan, meron po akong nakilala na nagdala sa akin sa gawain ng Panginoon mula sa Jesus is Lord Church. At doon po ay nagsimula akong maglingkod bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan ginawa sa buhay ko at sa aking pamilya. Nawa po ay maging inspirasyon sa lahat ng nanonood na masulit na nagubaybay ng inyong programa ang aral ng aking buhay. Nagpapasalamat, Gracia Concepcion. Bravo!